Bakit nyo hinaharap? Ha? Sino nag-auto? Si John May! Tanginan John May! Papuntay mo dito! Marami. Oh, tingnan mo! Tingnan mo, may lambato na! Di para ng tubig. Ay, hindi mo pwede, sir. Ang layo lang. Kung gusto nyo kayo magbuhat. Ha? Kung gusto nyo kayo magbuhat. Oh, ano? Kayo magbuhat. Ang bubuhat. Ano? Ha? Pabubuhat nila kayo. Masugutom na yung mga tao. Ano? Humanitarian. Kailangan ng tao ng tubig at pagkain. Bakit nyo hinaharap? Ha? Sino nag-auto? Si John May! Tanginan John May! Papuntay mo dito! Para sa puti. Pakiusap tayo ng mga pagkakas. Pagkain lang naman yan. Na kami. May Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi pa rin maayos yung buhay namin. Maaaring sabihin namin na salit na aangat kami, lalo kaming nalulugmok. May duwaan doon. Ang solusyon doon sa amin, hindi namin masosolve doon sa amin. Dahil dito, symptom lang yung problema namin. Dahil ang tunay na problema nandito sa Malacanang. Hanggat hindi maayos ang problema ng Malacanang, yung hindi tayo makakita ng isang leader na tapat, isang leader na talagang puso niya ay para sa atin, walang mangyari sa amin. Kailangan natin ayusin ang Mindanao. Hindi dahil sa Mindanao na ko, no? Hindi dahil Moro ako. Dahil ang bar, ang area namin ay bahagi ng Pilipinas. Kumbaga sa bahay, kwarto yan. Kahit anong papaganda mo ng bahay, kung may isang kwarto dyan na hindi naayos, hindi rin gaganda. Yung minimiti natin ng first word, Philippines, hindi natin magagamit. Di ba? Dapat itong araw na ito masaya tayo dahil araw ng kalayaan. Pero napakalungkot kasi ito rin yung araw na nagpapaalala yung mga magigiting nating mga bayani nagpapakamatay dahil sa atin. Akala natin, nung may taboy natin ang mga Hapon, ang mga Amerikano, Espanyol, kauna-unahan yung Espanyol, akala natin malaya na tayo. Pero ngayon, ang nagpapakahirap sa atin, hindi na dayuhan eh. Yan ang masakit. O kapwa natin Pilipino. Kaya ang tingin sa kanila, hindi na sila gobyerno, sindikato ang tingin. Ngayon,
may gusto akong tanungin sa inyo. Ano ba talaga ang pinaka-problema natin ngayon? Kaya ba ninyong sagutin? Ang korupsyon ay bahagi lang ng problema natin. Ang tunay na problema natin ay walang tumatayong leader sa atin. Kaya hindi tayo na-unite. Ang inaasahan natin, si BP Sara, kaya nananawagan kami sa UPI na lumantad na siya. Panindigan niya tayo. Binuto siya ng 32 million. Tungkulin niyang ipaglaban tayo. Hindi, wala tayong tungkulin na ipaglaban siya. Siya ang mag-ano sa atin. Kasi binuto natin siya. Dapat tumayo na siya. Tumayo na siya ito na kung gusto natin matapos yung problema natin. Kung gusto natin matapos yung paghirap ng mga kapatid natin, mga pulis. Hindi natin kalaban yung mga pulis. Ang problema natin yung sistema. Kaya lang, maakin natin yung hinahanap natin unity. Kung magkakaroon tayo ng tunay na leader na handang magpakabatay sa atin, hanggat walang ganong leader, business as usual pa rin. Hindi kaya ng personalidad ang problema natin. Tayo mismo ang sasagot. Tayo mismo ang maghanap ng solusyon para gumanda ang buhay natin. Di ba kayo naawa sa mga mahirap? Maaaring mangyari din yan sa mga anak natin. Sa mga apo natin kung hindi natin babaguhin ang sistema. Tapusin na natin yung personalidad. Tingnan natin yung prinsipyo. Ano ba ang prinsipyo meron tayo? Handa ba tayo magpakamatay para sa bayan natin? Handa ba tayong tularan yung mga bayanin natin nag-waste ng buhay? Hindi. Pero kung gagawin natin, may paraan. May paraan. Katulad ng sinabi ng mga naunang mga nagbigay ng talumpati, dapat ilagay natin, hindi lang yung, kasi ang nangyari sa atin, picnic na lang itong rally eh. Wala nang katapusan. Dapat kilos ang kulang. Pero kailangan natin magkaroon ng isang leader na tatayo sa atin. Kasi kahit anong gawin natin, kung walang ulo, wala tayong ulo, saan tayo pupunta? Wala. Ganito na lang. Paikot-ikot yung problema natin. Kung anong sasabihin natin ngayon, yun din ang sasabihin natin bukas. Kung wala ng katapusan. Stereotype. So, siguro hindi ko na pahabain yung nanalita ko dahil ayaw ko rin isipin ng iba na tumatayo ako dito na gusto kong siguro yung kilala niyo, sumikat, ganun, hindi po yun. Hindi po yun. Nahiya nga akong humarap sa inyo eh. Mga lubat. Sa totoo lang, matagal ako sa giyera. Ito eh, niram ko. Pero hindi ako takot humarap ng bala. Medyo alanganin na katubat humarap sa inyo. Dahil alam kong isang pagkakamali ko, matagal ayusin nyo. Samantalang sa giyera, kung tatamaan ako, pwedeng gamutin. Pero yung may masabi akong hindi maganda sa inyo, magkamali ako kasi tao lang ako, yun ang iniiwasan ko. Kaya ayaw kong humarap sa inyo. Kaya lang napilitin ko. Dahil obligasyon namin sa Mindanao, natulungan kayo. Hanggat hindi maayos ang problema dito, walang katapusan ang problema namin sa Mindanao. Kaya nagpapakahirap kami. Ngayon, ito ang hindi ko gusto mangyari. Sana hindi mangyari ito. Pag hindi na kayo maayos dito, wala kaming ibang pamamaraan kung hindi humiwalay na kami sa inyo. Ayaw ko mangyari ito. Kasi marami akong kaibigan, marami na akong kamag-anak dito. Hindi usapin ng religion ito. Usapin ng prinsipyo. Usapin ng kahirapan. Yan ang ano natin. Kaya magsama sa atin na tayong ayusin natin ang problema dito. Para hindi na namin maisip pag-iwalay. Dahil maganda na ang buhay natin. Maraming salamat sa inyo.